Hey, what's up? It's me, Papa Jem. Welcome sa aking channel. First time po natin gagawa ng reaction and commentary video dito po kay Maki. Dito po sa kanta niyang Habang Buhay Pansamantala official music video. Simulan na po natin ating reaction video. Let's do this. Pink Cosmic Anomaly. Uy. Ano daw yun? Teka lang ah. Emergency alert system, severe weather warning, severe weather conditions have been detected in your area. Take immediate precaution for your safety. Please stand informed and follow instruction from authorities. Okay. May disaster na nangyayari at nagtatakbuhan sila. Nagpapanik sila. Okay, nasa school si Maki. At naglulutangan ng mga bagay-bagay. Medyo reaction video po to, kaya pahinto-hinto tayo. I-analyze ko po yung visuals saka po yung lyrics, no. I-compare natin yung lyrics saka yung visuals para mas maunawaan po natin yung gustong ipahiwatig ng kanta na to. Umiikot na muli ang mundo. Uy, ano yun? Okay. Kailangan ko rin palang kalimutan pangalan mo. Yun lang. Tumitigil umandar utak ko. So, para sa akin, no, ang observation ko dito sa lyrics, no, saka yung sa visuals niya, parang ano siya, kumbaga, parang yun nga sabi yan, parang nananahimik siya bilang nagkaroon ng sila, parang gano'n. Tapos parang nagulo yung mundo niya nang dahil dun sa kumbaga parang iniwanan siya, parang gano'n, iniwan siya sa ere. Tapos siguro to, para sa akin, yung mga naglulutangan na yan, na mga bagay na yan, siguro yan yung memories, no? Kumbaga yan yung mga bagay na alaala nila na pinagsamahan nila, lumulutang sa ere. Kumbaga lutang siya, no? Lutang yung isip niya. Kumbaga hindi niya alam yung gagawin niya. Siyempre siguro sobrang mahal niya yung tao, no? Kaya basta bigla na lang siyang iniwan, parang gano'n, no? Iniwan siya sa ere. Ngayon tong mga memories niya, kumbaga nakalutang lang sa utak niya. Ang gulo-gulo ng utak niya. Parang gano'n. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kasi nga parang ang dating sobrang mahal niya yung tao. No, hindi niya alam yung gagawin niya. Kumbaga, iniwan kasi siya sa ere, wala siyang idea kung anong next move na gagawin niya. Kumbaga, parang nakakulong siya dun sa sitwasyon, no, na parang hindi siya makapaniwala na bakit. Kumbaga, sabi niya nga, nananahimik siya, tapos dumating yung taong yun, nagulo-tuloy yung mundo niya. Parang ganon. Bale, ito siguro yung interpretasyon ko na po, ito po yung mga memories nila na naglulutangan sa utak niya. Magulong-magulo yung takbo ng kanyang utak, no, dito sa video na to. Yun lang po yung aking interpretation. Ano yun? Headset? Diba? Para bang at nananahimik yung tao, tapos sabi niya, parang hindi na nga daw siya kilala, parang wala silang pinagsamahan nga naman, di ba? Parang ano yun, nangyayari po talaga yan na bigla-bigla kang iiwan sa ere, tapos nakamove on na bigla, hindi ka nakilala, tapos ikaw sa sobrang attachment mo sa tao, wala na, kumbaga hindi mo na alam kung ano magiging next move mo. Diba? Nagulo na talaga yung buhay mo dahil pumasok yung isang tao na yun sa buhay mo nang kumbaga hindi ka handa, kumbaga sinalo na lang ng puso mo yung pagmamahal na yun para sa kanya. Di ba? Kung yun yung interpretasyon ko po sa lyrics, no? Tapos yun nga sabi ko na parang ito yung mga memories. Pero yung tungkol dun sa headset na yun niya, nakita niya, hindi ko pa alam kung paano ko i-interpret yun. Siguro yun ay parang para hindi niya marinig yung thoughts niya. Parang ganun siguro kaya nag-headset siya. Nakita niya yung headset na yun. Para medyo kumalma yung utak niya, pati puso niya. Yun lang po yung interpretation ko.
Nilabutan ako doon. Uy. Kumbaga yun nga, no, para sa akin nga, thoughts niya nga niya yan. Ayan na, di ba? Parang nagkakarambola na yung utak niya. No, yung iniisip talaga siguro niya mabuti, no, kung bakit nagkaganon, kung bakit nagkandaleche-leche yung yung buhay niya o yung relationship nila ng taong bigla na lang pumasok sa buhay niya ng hindi siya handa at yun nga nahulog na siya. Yung sabi niya nga sa lyrics, di ba, gusto niya nga daw yung taong yun. Kaso nga lang nga, wala na. Parang ganun na. Kaya ngayon, kumbaga talagang yung mga memories ay talagang nagpa-flashback sa utak niya na hindi siya maka-let go, no? Parang ganun siguro. Habang buhay pansamantala, may sumpa bang pusong laging nakabukas? Sa sarado mo labi, ba't hindi mo masabi na Yun ang no, talo talaga pag yung ikaw yung mas nagmamahal. Minsan talaga, kumbaga may taong ganun na kahit na anong naranasan niyang negativity, kahit na anong heartache yung naranasan niya, tapos sasabihin niya, next time hindi na ako magmamahal ng todo, next time hindi ko na gagawin yung mga bagay na alam ko masasaktan lang ako. Pero kasi kung yun ka talaga eh. Minsan hindi mo pwedeng turuan yung puso mo. Na kahit sabihin mo, next time hindi ko na gagawin to, next time hindi ko na dapat maramdaman to. Pero yun pa rin papasok at pupunta pa rin sa ganung sitwasyon dahil yun ka talaga. No, kaya talo talaga yung may ganung puso, no? Yung sobrang mapagmahal na puso, no? Kaya pero kasi pag yun ka talaga, yun ka eh. Hindi mo makokontrol yun. Mapapansin mo na lang na yun ka na naman at mangyayari na naman sa iyo yun. Kumbaga, maiiwanan ka na naman, masasaktan ka na naman dahil sobra kang magmahal. sapat magustuhan, di sapat mapanin. Kaya di ba nakita niya parang yung may animation dito na may heart, di ba? Parang yun talaga yun eh, parang para sa akin na yung ito yung mga thoughts niya kung bakit, ang gulo-gulo ng utak niya kung bakit nangyari yung bagay na yun. Hindi ba ako kasugal? Kaya daw tapos may pag-iyak dito na animation at sabi sa lyrics niya, hindi ba ako kasugal-sugal? Diba? Ang sakit ng lyrics, no? Kung iisipin niya, simpleng-simple lang yung dating. Pero talagang, lalo kung ganito ka rin magmahal. Kung sobrang wagas ka rin magmahal, tatamaan ka eh. Iisipin mo rin talaga na, lalo kung naranasan mo yun, diba? Hindi ka nga ba kasugal-sugal? Kasi, madali kang iwanan, madali kang iniwanan, madali kang kinalimutan. No? Ang ganda ng visuals at ang ganda ng lyrics niya. Kumbaga, yun lang po yung mga observation ko at pananaw ko dito, opinion ko dito po sa music video at saka sa lyrics niya. Ang ganda ng kanta nito ni Maki. Nananahimik yung tao, kinulo mo ang mundo ko. Diba? Nananahimik ang tao, ginulo mo ang mundo ko. Yun yung talagang tumatak sa akin na lyrics niya. Diba? Kumbaga may ganun talaga eh, no? Vice versa yan, kay lalaki ka, kay babae, kay anong mo. Pag may pumasok sa'yo na hindi mo unexpected minsan talagang pagmamahal eh. Diba? Minsan ganyan, minsan ayaw mo pa. Pero bilang may mamimit kang tao na in a snap, 'di ba? Bilang kahit hindi pa ganun kayo katagal, hindi pa kayo ganun katinding magkakilala, mai-inlove ka talaga, mauhulog yung loob mo sa kanya. Kumbaga sabi niya nga, nananahimik yung tao, 'di ba? Nananahimik siya, bilang siyang mauhulog sa tao na 'yon. Unprepared siya. 'Di ba? Kasi ganoon ang love eh. Ang love hindi yan kumbaga hindi yan tinuturuan, 'di ba? Mararamdaman 'yan. 'Di ba? Hindi yan sinasabi. Nararamdaman ang love, 'di ba? Kaya kahit sino ka pa, kahit ano pang estado mo sa buhay, kung iibig ka, iibig ka. Ganun 'yon. Magiging magiging malaking lesson ng pag-ibig kung magiging heartache yan sa'yo. At syempre, magiging forever yan kapag talagang siya para sa'yo. 'Di ba? Ano nangyayari? Ba't naging pink? Okay. Okay, parang gulong-gulo na talaga siya, no? Ito lang po yung interpretasyon ko, no? Kanya-kanya po tayo ng opinion dito, no? Pero ito lang sa akin, gulong-gulo na talaga yung utak niya para sa akin. No, nag-iba na yung kulay ng langit, pati itong, yung nasa baba, no? Tapos, parang lahat nag-aangatan na. No, parang sinasabi ng universe siguro na wag kang wag kang magkulong diyan, parang ganoon siguro, no? Pero nilalabanan niya. 'Di ba? Nilalabanan niya yung thoughts niya sa yung damdamin niya. Kasi talagang mahal niya siguro yung tao na 'yon.
'Di ba? Kasi ang gulo na eh, isipin nyo, 'di ba? Tapos yung unang-unang, 'di ba, yung preview, may dilubyo na nangyayari. Kumbaga, yung dilubyo na yon siguro yun yung puso niya saka yung utak niya. 'Di ba? Kaya ang gulo-gulo na naglulutangan na. 'Di ba? Pero kahit ano pa mang nangyayari dito sa thoughts niya o sa puso niya, kahit sobrang gulo na, parang tila hindi siya bothered masyado. Parang gusto pa rin niya mag-stay dito sa sitwasyon na to. Dahil nga, iniisip siguro niya kung meron pang magiging paraan o kumbaga nag-iisip pa rin siya ng dahilan o yun nga, nag-ano pa rin siya, humahanap pa rin siya ng paraan o dahilan para mag-stay siya. Kasi nga mahal niya siguro yung tao. Kaya kahit gano'n pa katindi yung dilubyo dito sa thoughts niya o sa puso niya, nag-i-stay pa din siya. Kumbaga, iniisip pa rin niya na baka may chance pa no, na magkabalikan sila. Yun lang po yung sa akin. No? Uy. Okay. Diba, ikaw ang aking hiling, diba? Kung kahit anong mangyari, kahit na nagkanda leche-leche na, kahit na nasaktan na dun sa tao na yon, yun pa rin yung tao na yon yung gusto niya. Diba? Kaya para sa akin, sabi ko nga, diba, parang ayaw pa rin niya umalis sa sitwasyon na to, kahit na durug na siya. Diba? Actually, maraming taong ganyan talaga. Lalo po kaming mga lalaki, no? Sabihin ko lang, matagal po kami makamove on, taon. No? Kasi, ano eh, kung titingnan yung mga lalaki strong, pero ang lalaki ang pinaka-vulnerable lalo na po sa pag-ibig. Kasi po una-una, hindi po ang lalaki, hindi po nag-express yan eh, ng kanyang feelings eh. Kasi nga merong yung masculinity na tinatawag na parang pag umiyak ka, nakitang umiyak ka, mahinang nilalang ka kasi hindi pa pwede yun sa lalaki. May ganung notion eh. Kasi kaya mas mataas ngayon yung rate ng, alam nyo na, naggaganon na mga lalaki kaysa sa babae. Kasi nga, hindi na nakayanan. Kasi kumbaga, walang outlet para maglabas ng emosyon, di ba? Ganun kasi ang lalaki. Kaya matindi talaga magmahal ang mga lalaki. Di ba? Kaya matagal makamubong taon talaga. Kaya pag nag-heal ang lalaki, maraming dadaanan talagang proseso. Hindi yan basta-basta, hindi yan months, taon po talaga yan bago makamove on, lalo kung talagang nagmahal ng lubos talaga yung lalaki to. Talagang tinamaan talaga siya dun sa tao na yun. Naging malaking inspirasyon, naging malaking parte ng buhay niya yung tao na yun na nawala sa kanya. Ano nangyayari? Uy! Ayun na! Eto na, kumbaga no, bila siyang hinigo pataas ng langit. Parang sinasabi dito, no, para sa akin parang wag ka na mag-stay dyan. Parang ganun siguro, no. Wag ka na mag-stay dyan, sobrang gulo na dyan. Dito ka na. 'Di ba? Kumbaga, sabi nga nila, no, lahat ng bagay ay may ending. 'Di ba? Lahat ng love story ay may ending. 'Di ba? Merong bad ending, merong good ending. Dito kumbaga naging sila eh. Kumbaga naging bad ending sila, 'di ba? Naging dilubyo nga yung buhay niya dahil dun sa nangyari. Ngayon hinihigop na siya dito ng realidad na sabi siguro ng pagkakataon, no, o ng mundo o ng universe na umalis ka na diyan. Kumbaga kailangan mo nang mag-move on. Hindi ka pa pwedeng palaging nandiyan ka lang. Kasi pag nandiyan ka lang, dito sa dilubyong nangyayari sa buhay mo, dito sa thoughts mo na to, masisiraan ka. Kumbaga, hindi magandang mangyayari sa buhay mo. Kailangan mong mag-move on, kaya siguro hinihigop siya dyan, no? Dadalhin siya ngayon sa ibang sitwasyon o ibang dimension, rather, no? Na magiging okay yung feelings niya at magiging okay ang state of mind niya. Kumbaga, moving on ang tawag doon. Ayun, di ba? Hinihigop na siya, oh. Yun lang po yung aking interpretasyon po, no? Kanya-kanya po talaga tayo ng opinion at interpretasyon, eh. At yun, may bike doon, no? Itong may kahoy, ito papel yata, ito. Yun. Kumbaga, pwedeng mga memories yan, eh, yung mga bagay na lalo tong bike, siguro may significant na memory sa kanya, yung bike na yan. Uy. Ano nangyari? Ayun! Naniniwala ka ba sa mundong may habang buhay?
Mhm. At kung meron man, sa tingin mo, nagkita na tayo dun. Oo. Nanahimik yung tao, Nabangga siya. ang mundo ko. Buja! Parang Si Buja! Oh man, si Buja. Teka lang ha. Bakit? Bakit ha? Ulitin natin ha. Analyze ko lang no. Kung ano yan. nagkita na tayo dun. Teka lang. Andito pala si Buja. Naniniwala ka ba sa mundong may habang buhay? Naniniwala ka ba sa mundong may habang buhay? At kung meron man, At kung meron sa man, tingin mo, nagkita na tayo dun. sa tingin mo nagkita tayo doon. Naniniwala ka ba sa mundong may habang buhay? At sa tingin mo nagkita ba tayo doon? Nanahimik yung tao, Okay. pinuno mo ang mundo ko. Na para bang makakasama kita. Sorry. Na di bansa, Okay, kinilibutan ako doon. Ako, ano to eh, para sa akin, no, metaphor yun. No, metaphor yun. Ano to eh, di ba sinabi ng lyrics na naniniwala pa sa mundong may habang buhay, sa tingin mo kita tayo doon, parang ganun. Parang itong nire-resonate nito ni Buja, no, ito yung, siguro ito yung, ano, pwedeng ano to eh, ano ko ba sasabihin? Pwedeng ito yung thoughts na iniisip pa rin niya na someday ay magkikita pa din sila. 'Di ba? Parang kasi ganoon yung sinabi ng lyrics eh, 'di ba? Parang someday baka sa different timeline baka magkita pa din sila. Hindi niya naiisip niya siguro kung anong pwedeng mangyari kung magkita pa rin ba sila. 'Di ba? Kung magkita pa rin sila kasi iniwan siya sa ere, 'di ba? Iniisip niya kung may pagkakataon na magkaroon sila ng closure. Hindi ko sinasabing yung hindi mo pwedeng iliteral to na si Buja saka yung si Maki na meron silang relationship, no. Kumbaga ito to metaphor to eh, kasi unang-una nakabike din siya, no, nakabike si Buja. Parang ito lang yung sitwasyon na iniisip niya. 'Di ba? Na pwedeng kung makita pa kaya kami in the future, ganun. Ano kayang mangyayari pag nagkabanggaan kami, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-meet ulit? Magkakaroon kaya kami ng closure? Kasi 'di ba parang nag-sorry to eh. 'Di ba parang yun yung nasa puso ni Maki. No? Yun yung nasa puso ni Maki na parang iniisip niya pa rin na kung magkita ba kami, magsasorry ba siya sa akin sa ginawa niya sa akin. Parang ganun po yung interpretasyon ko po dito, no. It doesn't mean na literal na si Buja at si Maki na same sex sila, ganun. Hindi. Sitwasyon po to, metaphor to, no? Metaphor tong ang represent ni Buja. Parang naglolonging itong si Maki ng closure. Na parang nagtatanong siya kung bakit siya iniwanan sa ere. Na parang iniisip niya na magsusukli kaya siya sa akin o bibigyan kaya niya ako ng sapat na dahilan o reason kung bakit niya ako iniwanan. 'Di ba? Hihingi kaya siya ng tawad sa akin kung magkita pa kami sa different situation at different timeline. Ibig sabihin nun, sa ibang panahon, no, nag-grow na talaga sila into 10 years, 'di ba? 5 years nagkita sila ulit, ganun, 'di ba? Kumbaga itong si Maki, hindi pa rin sarado yung puso niya. Naghahanap pa rin talaga siya ng sagot kung bakit siya iniwanan ng mahal niya. Ito po metaphor po to, no. Ito para sa akin, no, si Buja dito. kasama kita. Kumbaga si Buja sitwasyon 'yan na iniisip ni Maki, na nararamdaman niya parang hindi pa siya tapos doon sa nararamdaman niya. At nag-iba ang kulay ng headset ni Maki. 'Di ba kanina medyo pula ba 'yun o pink? Tapos naging siguro itong headset ay nire-represent siguro niyan yung future, 'di ba? Parang kumbaga parang medyo naghihil na siya ng onte, no? Parang ganoon, no? Kumbaga parang nalilibang na siya, nag-iba na yung mundo eh, 'di ba? Hinihigop na siya, medyo nakakita na siya ng mga ibang bagay, medyo hindi na siya gaanong focus doon sa nararamdaman niya, pero nandoon pa rin yung sakit, 'di ba? Pero in hindsight, naiisip pa rin niya kasi tumatak na sa puso niya yun kasi nasaktan kay, lalo't mahal niya nga yung tao, 'di ba? Nasaktan siya. Ngayon, naiisip pa rin niya yun from time to time kasi nararamdaman din talaga yan, hindi lang basta sa isip yun eh. 'Di ba? Pero hindi nang ganoon katindi yung sakit. Kaya siguro itong headset nire-represent din niya siguro yung feelings niya.
'Di ba? Pero andun pa rin nga talagang katanungan niya na kung makita kaya kami ulit. Magkakaroon kaya kami ng closure. Grabe no, laro lang ng utak ko. Yun lang po yung interpretation ko. Sorry na po. Ayun no, kumaga. Wow, kumaga yan yung ano, yung memories, no? Kasi ano to, iba't ibang sitwasyon na iba't ibang tao. Siguro to, yung pinapakita na to, hindi lang to sa relationship na bilang mag-girlfriend, boyfriend, no? Pwede rin siya sa friendship, no? Kumbaga, pinapakita lang dito na maraming pwedeng mangyari sa relationship, hindi lang po sa magsyota, no? O hindi lang sa mag-asawa o whatever. Pati sa friendship, pati rin sa pamilya. Parang ganun, no? Kumbaga, bilang tao tayo, vulnerable talaga tayo sa mag-keep ng memories. Kaya bad man yan o good, di ba? Lalong-lalo na yung good memories, yun talaga yung nai-store sa puso natin, saka sa utak natin, di ba? Parang pinapakita lang po dito sa mga visuals na to na animation na may mga ganyan talagang mga different scenario na pwedeng mangyari sa tao. Na yun talaga yung tatatak lalo na po yung mga good memories. Ayan o, di ba? Ayun, di ba? Ano sila, malaman to, friendship to, di ba? Ganun eh. Kumbaga may mga tao talaga na magpapasaya sa atin. Natapos bilang in the blink of an eye, bila na lang tayong magiging malungkot nang dahil sa pagkawala nila. Dahil naging malaking parte sila ng buhay natin. Talagang nakaukit na sila sa puso natin. Yun po yung interpretasyon ko. Ngayon, tulad ng pamilya yan, di ba? Yung kanina, yung pinakita. Ito naman, kumbaga, parang self-love yun, no? Kumbaga. Kung may iba po kayong interpretasyon tungkol dito na hindi ko po alam kasi first time ko po itong nakita at narinig at na-react itong si Maki. Baka may backstory talaga itong mga pinapakita dito tungkol po bilang artist na si Maki. Ay comment na lang po sa baba at hindi ko po alam yon. Yung interpretasyon ko po dito ay sarili ko po. Kaya na. O di ba? Parang ang galing lang no yung kanina. 'Di ba? Masaya sila yung pinakita, 'di ba? Masaya sila. Tapos ito ngayon pinapakita yung kalungkutan na nawala yung pamilya siguro, nag-break, 'di ba? May yung friendship natapos yung friendship, 'di ba? Ang galing ng video na to. Solid yung video. Hagip lahat, hindi lang sa relationship, sa mag-girlfriend, boyfriend, no? Sa lahat, pati sa friendship, pati sa pamilya, di ba? Ayun, di ba? Ayun, di ba? Parang estrella kanina, yung stars, di ba, na sila yon yung nire-represent na yon, di ba? Yung feelings. Di ba? Ang galing. Ayun na nga, oh. Grabe, ang ganda ng kanta. Habang buhay pansamantala, piring Maki and Justin. Wow. What's this? Sino to? Si Buja to ah. Okay. Grabe si Buja nga. So, angel siya. Hindi ko alam kung konektado to dun sa kanta. No? Hindi ko alam ah. Or pwedeng pwedeng ano ba sa English yan? Teaser siguro? Baka teaser to sa collaboration nila. Hindi ko alam. Pero kung angel siya, kung i-connect natin siya dun sa sa music video talaga. Siguro, kung i-connect ko lang siguro siya siya yung guardian angel siya ni Maki na parang sinasabi, oy, lumabas sila sa sitwasyon na yan, move on. Parang ganun siguro. Kung i-connecta natin to Pero kung hindi siya konektado, kasi naglabas na siya ng title kanina sa huli, di ba? Maaaring ito ay teaser sa collaboration nila. Well, whatever. Lumipad siya na may pagaspas ng pagaspas na sounds. Okay. So, ayun no. Teka lang. It's all in the family.
Ayun, yun lang po, no? Kung ano man po yung mga nasabi ko man dito sa interpretasyon ko, bahala na po kayo kung kukunin niyo po yung mga bagay na connected sa inyo, o kung talagang ganun din yung pagkakaintindi niyo sa music video, nasa sa inyo na po yan. Pero yun po yung interpretation ko. Sobrang gandang lyrics, sobrang gandang kanta, sobrang gandang visuals, sobrang gandang music video. 1 to 10, 9 sa akin to. Itong music video na to ni Maki. At nandito po pala si Luja o si Justin De Dios ng SB19. Maraming salamat kung nakabot ka hanggang dito. Huwag mo kadilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.